may napansin lang ako. Ano, Alex? Sa atin lang pala, yung mga maninipis ang mga gulong kapag nagpapalit ng mags. Paano maninipis ang gulong? Diba may Malaysian, uso Malaysian, diba? Ngayon, napansin ko sa kanya lang, pagdating sa Pilipinas, maninipis yung gulong. Ngayon, tinignan ko sa ibang bansa tulad ng Malaysia at saka Indonesia lang. Hindi ganun kanipis yung gulong. So, parang ang nangyari is 70-30. 30% lang yung mga nagninipis ng gulong, pero most of them is medyo makakapal yung gulong. For example, na manipis, diba? 70-80, 80-80. Diba? Sa Malaysia, nakikita ko is 80-80, 90-80. So, malalaki. Tapos bilog. Tapos walang mga thread. Parang nakaan siya nun semi-lowered o semi-stand? Or normal lang? Normal lang kasi di ba inahaba lang nila yung swing arm nila. Pero yung tire nila, ganun pa rin kasi para sa road nila. So sa atin, nakikita ko na kapag mga nagmamalaysian, flex lang talaga din yung And then when they ride, syempre, pogi lang talaga sila. More onto the bagal side. Pero kung nandun ka naman sa tinatawag na back portion, yung gusto mo lagi mabilis, medyo aalala ka kasi manipis yung gulong mo. Kaya mo. Kaso, lagi kang may inaalalang mga matatamaan. Yun. So, kaya napansin ko lang, yung Malaysian sa atin dito sa Pilipinas, more on maninipis talaga ang bet. Yun yung kultura natin dito. Ang mga Malaysian at mga Indonesian naman is certain lang yung may mga maninipis. Kumbaga, hardcore sa kanila yun. Pag nakaganong gulong ka, hardcore ka, ikaw yung mga humihiga sa biyahe. Pero pag ikaw naman yung mga typical na gusto lang is normal na motorsiklo na may magandang mags, typically, standard yung tire na nilalagay. Or magagandang tire na medyo malalaki ng konti. Kaysa doon sa nabanggit kanina. Diba? Anong pinagkaiba kayo ng manipis sa makapal? Siyempre kapag manipis, mas mabilis, mas magaang, mas nabubuhat siya. But the downside is limited lang yung mga napupuntahan niya. For example, mga lubak or dun sa mga malalaking holes, hindi niya kaya yun, umiiwas siya doon. To the looks, maganda, di ba? And then ang advantage naman ng isa, yung malalaking gulong, siyempre you can go anywhere you want. And then hindi ka kinakabahan kapag mag-high speed ka kasi sakto lang yung tire mo. And then yun, you can go wherever you are. Di ba yung sa akin yung sa sniper? Ngayon, kaya ako siya hindi nilagay dun sa pinakamanipis na side. For me ha, nagiging ting-ting na siya. Yung ting-ting na term is manipis na sa sobra. Since medyo matangkad ako from 5'9", sabi ko I didn't see myself na dun sa pinakamanipis na portion. Gusto ko kasi nabivision yung motorsiklo ko na nakasakay ako. Kaya ginawa ko sa kanya Lance is, ano mo sukat na? 80-80 likod na 70-80. 80-80, 70-80. So in the middle lang yung sukat na nilagay ko. Hindi siya dun sa sobrang nipis. Mali kanina. 80-80 sa 70-80. Yung pinakamanipis pala is 70-80, 60-80. Yung mga maninipis sobrang die hard. Yun. Ano? Siguro kasi yung mga Pilipino, sa atin nagsimula, alam ko yung stance yung sobrang ninipis na gulong. So parang ina-apply nila into other culture na Malaysian culture pero manipis pa rin yung gulong. Parang hindi nawawala yung parang stance culture talaga. Tuwan-tuwa mga Pilipino sa atin pala nag-umpisa yung stance. Eh di meron tayong criteria ng stance. Comment down below sa mga stance na ano dyan. Kung sa atin ba talaga nag-umpisa ang stance o meron na naman tayong kultura sa ibang lahi ang natitingin yung pinagkuhanan natin ng idea, di ba? So yun, may point ka. Kasi for me manipis talaga is pogi. Kahit sa mga kotse, manipis is pogi. Pag manipis yung tire, malaki yung mag, pogi. Pero depende pa rin sa atin kung paano natin ito naiintindihan o paano natin ito nagugustuhan, di ba? Yun lang, classmate! Proba kayo na ang isang Malaysian sniper o raider nasa malipis na tire. O mas bet ninyo yung tinatawag na semi-manipis or gusto niyo naman is malaki yung tire para sa ganitong klaseng itsura. O na-recognize na ba ng utak ninyo na kapag sinabing Malaysian is mas manipis ba talaga ang gulong na para sa kanya? Comment down below ano yung nakikita ninyo. Kami, opinion lang namin ni Lance yung sinasabi namin para sa inyo. I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. Now I don't give a fuck, I keep it gangster, y'all. I'm a ride for my side in the CPT. God bless the memory. Classmate, naghahanap ka ba ng shop na kung saan ay merong service na binibigay patungkol sa iyo at mga produkto tulad na ng busina, ilaw, suspension, box, bracket, gulong, mugs, side mirror, kadena, langis, helmet, grip, jacket, CVT, genuine parts, at mga discount? Yes, classmate, welcome ka dito sa Secret Shop kasi lahat na nabanggit ko ay meron dito na pwede mong puntahan o pwede mong ma-avail sa murang halaga dahil nagbibigay kami ng discount. Kaya kung ikaw, classmate, naghahanap ka ng reliable na shop, punta ka na sa Secret Shop.